Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng pag-aaral sa ESP. Kung handa ka na, sana ay katabi mo na ngayon ang iyong show me board at sagutang papel at panulat na kakailanganin natin para sa ating aralin. Para sa ating ikatlong aralin, pag-aaralan natin kung paano mo pa nga ba mapapahalagahan ang iyong mga kakayahan at paano mo ito magagamit kasama ang iyong pamilya sa loob ng tahanan. Sa ating nagdaan na aralin, natukoy at naipakita mo kung paano mo nga ba makikilala ang natatangi mong kakayahan at talento. Nalaman mo rin ano pa ang kailangan mong gawin upang humusay ka pa sa angking talento mo na ito. At para ngayong linggo na ito, aaralin natin ang iba't ibang gawaing maaari mong gawin lalo na sa edad mo na nasa ikatlong baitang. Kaya sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na mapapahalagahan mo lalo ang kakayahan mo sa paggawa. Para sa ating unang gawain, nais kong suriin mo ang nakikita mo sa larawan. Tingnan mo ang pamilya ni Arnel. Ang sabi ng kanyang tatay, "Pakiabot nga Arnel." At ang kanyang nanay naman ay, "Arnel, hugasan mo na ang mga gamit mo." Ngayon, tingnan mong mabuti ang mukha ni Arnel sa larawan. Ano ang nakikita mong reaksyon niya habang siya ay inuutusan ng kanyang mga magulang? Tama, siya ay nakaupo lang, nakasimangot, at parang walang balak sundin ang sinasabi ng kanyang nanay at tatay. Anong masasabi mo sa ganitong klaseng bata na inuutusan na, subalit parang hindi niya naririnig ang sinasabi ng kanyang magulang? Tama, hindi niya sinusunod kung ano ang pinag-uutos sa kanya ng kanyang mga magulang. Ikaw, sa bahay niyo, tumutulong ka ba sa mga gawaing bahay? Kung oo ang sagot mo, 2 thumbs up ka para kay teacher dahil sa edad mo, kinakailangan nakabahagi ka na rin sa iba't ibang gawaing bahay. Ngayon ay mas palalimin pa natin kung ano nga ba ang nais ipahayag ng larawan. Nakita mo dito na si Arnel ay walang ginagawa. Sa halip na tumulong sa gawaing bahay, nakaupo lamang siya. Sa edad na 8 katulad mo, kaya mo na magligpit ng mga kalat tulad ng mga laruan at magbasa ng aralin. At dapat sa edad niya na yon, katulad mo, makakatulong na din sana siya sa kanyang nanay sa paghuhugas ng mga gamit sa kusina tulad ng pinggan, kutsara at tinidor. Kaya na rin niyang iabot ang mga gamit ng tatay niya sa pagkukumpuni. Subalit sa ipinapakita sa larawan, parang walang balak sa Arnel na tumulong sa kanyang mga magulang. Kaya sa ating aralin, sa linggong ito ay palalalimin natin ano nga ba ang maitutulong ng isang batang tulad mo, lalong-lalo na sa mga gawaing bahay. Ngayon, susubukan ko ang iyong kaalaman. Tingnan ko nga ano ba ang kayang gawin ng isang batang tulad mo. Maaari mong ilabas ang iyong show me board or sagutang papel at doon ilagay ang sagot na check. Kung ito ba'y kayang gawin ng isang batang tulad mo at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, maghugas ng gamit sa kusina. Ito ba'y kaya ng isang tulad mo? Check. At kung hindi naman ay X. Pangalawa, magligpit ng mga laruan. Pangatlo, magluto ng ulam na mag-isa. Pang-apat, tumulong sa pag-aabot ng gamit. At ang panghuli ay magkumpuni o ayusin yung mga sira sa bahay. Bibigyan kita ng 1 minuto para gawin ito. O ngayon, checkan na natin ang nakuha mong sagot kung ito ba'y katulad sa mga tamang sagot na ipapakita ko. Para sa una, kayang-kaya mo nang gawin na maghugas ng gamit sa kusina, kaya check tayo dyan. Sa pangalawa, mas lalong kaya mong gawin ito na magligpit ng iyong mga laruan. Sa pangatlo, X tayo dyan, kasi delikado pa sa isang batang tulad mo na magbukas ng kalan at magluto mag-isa. Pang-apat, kayang-kaya mong tumulong kung iaabot mo lang naman ng gamit. At ang panghuli, yan ay X kasi yung gawain na yan ay isinasagawa ng mga nakatatanda. Kaya lagi mong isa sa isip na maliban sa pagkakaroon ng espesyal na talento gaya ng pag-awit, pagkanta, pagtula at pagguhit, may mga karaniwang gawain na kayang-kaya mo namang gawin. Ito ay ang mga simpleng gawaing bahay na maaari kang makatulong sa iyong mga magulang at ibang kasama sa bahay.
Bukod sa mga nabanggit kanina, ano-ano pa ang gawaing bahay na ginagampanan mo? Sige nga, isulat mo ito sa iyong kwaderno. Maaari mo ring ilagay sa show me board. Ngayon, yung mga simpleng gawain na yan, gaya ng pagdidilig, pagwawalis, pagliligpit ng mga kinainan, ano pa ba, tulad ng pagpupunas ng bintana, ng mga alikabok, pagliligpit ng hinigaan, yun ay mga simpleng gawain na kayang-kaya mong magagawa kahit na walang katulong na nakatatanda. Lagi lang isa sa isip na kahit ikaw ay bata pa, dapat ay maging miyembro ka na sa paglilinis sa loob ng tahanan. Matulungan sila nanay at tatay para naman sila ay matutuwa sa iyo na ikaw ay lumalaking isang responsableng bata. Ngayong nabanggit mo na yung mga gawain na naitutulong mo sa loob ng inyong tahanan, ngayon ay magbabasa tayo ng kwento kung sino kina Noreen at Mac ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa kakayahan sa paggawa, lalong-lalo na sa mga gawaing bahay. Bago natin umpisahan, tandaan ang ating mga pamantayan sa pakikinig ng kwento. Umayos ng upo. Pangalawa ay makinig ng mabuti sa nagbabasa at ang pangatlo ay sumagot sa mga talakayan natin pagkatapos ng kwentong ito. Ang kwentong babasahin natin ay si Noreen Masunurin at si Mac Mactol ni J. Loco. Si Noreen ay masipag na bata. Masunurin din siya sa mga utos ng kanyang nanay, tatay at nakatatandang kapatid. May mga pagkakataong hindi na siya naghihintay pang utusan. Pagkukusa ang tawag sa katangian niyang ito. Sa kabilang bahay naman, nakatira si Mac. Sila ay magkasing edad ni Noreen na 8 taong gulang. Pangalawa siya sa 3 magkakapatid. Tuwing may iuutos ang nanay niya, ay lagi siyang nagmamaktol habang nagkakamot sa ulo. Kung hindi, mamaya na, sandali na lang. Ano ba yan? Ako na naman ang uutusan. Ang mga salitang madalas na maririnig sa kanya. Ipinapasa niya rin ang mga inuutos sa kanya sa bunso niyang kapatid. Samantalang pagkagising sa umaga, ay inililigpit na ni Noreen ang mga unan at kumot na ginagamit. Magsisipilyo na rin siya at mag-aayos ng sarili. Tutulong na siya sa kanyang nanay sa paghahanda ng pagkain. Dahil hindi pa siya marunong maglutong mag-isa, taga-abot siya ng mga kinakailangang gamit tulad ng sandok, asin, paminta at iba pa. Pinanonood niya rin ang kanyang nanay sa pagluluto upang siya'y matuto. Habang si Mac naman ay makailang ulit pang ginigising ng nanay niya. Tanghali na siyang bumangon dahil ginagabi siya sa paglalaro gamit ang cellphone. Matamlay ang katawan at nakahalumbaba siya sa mesa. Walang ganang kumain at inaantok pa. Pagkatapos magluto ay nagsasalo-salo na ang pamilya ni Noreen sa hapagkainan. Nagdarasal sila upang magpasalamat sa biyaya. Pagkatapos ay si Noreen na ang nagliligpit. Pagkatapos kumain ay maliligo na rin siya at kukunin na ang module upang mag-aral. Si Mac naman ay lalabas na ng bahay para maglaro. Kahit na hindi pinayagan ng nanay niya ay tuloy pa rin siya. Naiiwang nakakalat ang kanyang mga module. Sa kanyang paglabas ay napahinto si Mac sa tapat ng bahay ni Noreen. Nakita niyang abala ito sa pag-aaral. Napansin niya ring agad na bumalik si Mac sa kanilang bahay. Naisip niyang tularan si Noreen. Dapat ko ring magawa ang kaya kong gawin, sabi niya sa sarili. Naligo na siya at nagsimulang magbasa. Sinabi niya sa nanay niya na mula sa araw na yon ay tutulong na siya sa mga gawaing bahay. Natuwa ito at niyakap siya ng mahigpit. Ngayon, para sa ating pangalawang gawain, tingnan ko nga kung naunawaan mo at naalala ang mga nilalaman ng kwentong ating binasa. Sa iyong show me board o sagutang papel, isulat mo ang tama. Kung ang bawat pahayag na yan ay ang kilos na nagpapakita ng kakayahan sa paggawa at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, taglay ni Noreen ang pagkukusa.
katangiang hindi na kailangang utusan upang gawin ang isang gawain. Ito ba'y tama nagpapakita ng kakayahan sa paggawa? Mali naman kung hindi. Sa pangalawa, ipinagpapaliban o hindi ginagawa agad ni Mac ang pagsunod sa utos at sinasabing, sandali na lang. Pangatlo, tagapag-abot ng kailangan sa pagluluto si Nurin. Pang-apat, kaya na ni Nurin na paliguan ang sarili. At sa panlima, lumalabas lang ng bahay si Mac upang maglaro kahit walang pahintulot ng nanay. Sige nga, balikan mo ang iyong mga sinagot bago nating tsikan. At para sa unang bilang, yan ay tama. Nagpapakita yan ng kakayahan sa paggawa dahil si Nurin ay may pagkukusa na. Sa pangalawa, yan ay mali. Dapat kapag tayo ay inutusan, huwag na natin ipagpaliban ito at sundin agad baka ito'y kinakailangan nila nanay, tatay o ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Sa pangatlo, ito'y tama. Kung hindi man tayo makapagluto mag-isa, pwede tayong tumulong naman sa pag-abot ng mga lulutuin. Pang-apat, tama ulit. Pagdating sa pagliligo, lalo na sa edad mo, dapat kaya mo nang gawin yan mag-isa. At sa panlima, yan ay mali. O ngayon, para sa ikatlong gawain, nais kong sagutin mo ang mga katanungan na ito mula sa kwentong ating binasa. Sino kina Nurin at Mac ang dapat mong tularan? At bakit? Kung ang naging sagot mo ay si Nurin, tama ka. Dapat si Nurin ang sundin natin at tularan lalo na ng isang batang tulad mo para lumaki kang isang responsableng bata. Sa pangalawa, ano-ano ang mga mabubuting gawain ang nabanggit na dapat mong gawin? Sige nga, isipin mong mabuti sa kwentong binasa natin. Alin kaya doon yung mabubuting gawain na dapat mong tularan at gawin na simula sa araw na to sa loob ng inyong tahanan? Kung ang sagot mo ay pagkukusa sa gawain, tama ka ulit. Dahil ang isang batang tulad mo, tinatandaan ang mga gawain na ipinagbibilin sa iyo para hindi na ito paulit-ulit na inuutos at magagawa mo na ito ng may pagkukusa. Sa pangatlo, ano-ano namang mga kilos o katangian na nabasa mo sa kwento ang hindi mo dapat ginagawa o ipinakikita ng isang batang tulad mo? Kung ang sagot mo ay pagpapaliban sa mga inuutos, tanghalin akong magising, hindi kumakain sa tamang oras at pagsuway, yan ang mga gawain na dapat na hindi mo ginagawa at huwag mo dapat ipakita. Dahil sa isang batang tulad mo, dapat ngayon pa lamang ay nagsisimula ka ng maging responsable sa iyong mga kilos at gawi. Laging tatandaan, maliban sa espesyal na kakayahan o talento, may mga ordinaryong gawaing bahay ang maaari mong magawa. Mas mainam na habang bata ka pa, ay natututuhan mo na ang mga iba't ibang gawaing bahay. Dahil sa iyong paglaki, magagamit mo ito at matututunan mo ang halaga ng pagiging responsable. Ngayon, para sa ating pagtataya, tukuyin kung sino-sino ang mga batang nagpapakita ng paggamit at pagpapahalaga sa kanyang kakayahan. Isulat mo ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno, pwede rin sa sagutang papel o sa show me board. Bibigyan kita ng 2 minuto para matapos ang gawain ito.
ba ang ating pagtataya sa araw na to? Halina't sagutan natin sino-sino sa kanila ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa kakayahan. At narito ang tamang sagot. Letter A. Nagpaturo si Emma sa nanay niya sa pagtatanim ng halaman. Letter B. Tumulong si Ian na magbantay at magbenta sa kanilang tindahan. At ang pangatlo ay letter D. Nagkusang maglikpit ng mga nakakalat na laruan si Clarissa. Kaya sina Emma, Ian at Clarissa ang nagpakita ng pagpapahalaga sa kakayahan. Kaya itong mga batang ito ay dapat tularan mo para ikaw ay lumaki ring isang responsableng bata. Kung kaya mga bata, hindi lang dapat tatandaan, isa puso natin na ang kakayahan ay pahalagahan, gawaing bahay, pagtulungan. Kaya dapat ikaw, habang bata pa lang, ay tumutulong ka na sa mga gawaing bahay. Hindi mo dapat sinasabi yung mga excuses na, bata pa ako, dapat hindi pa ako gumagawa ng ganyang gawain. Hindi dapat ganon mga bata. Habang ikaw ay nasa murang edad pa lang, nag-uumpisa ka nang makibahagi sa mga gawain sa loob ng inyong tahanan. Dahil kung ano ang nakasanayan mo ngayon habang bata pa, ito ang siyang dadalhin mo hanggang sa iyong pagtanda. Kaya dapat ikaw ay lumaking isang responsableng bata na ikatutuwa ng iyong mga magulang. Ngayon, para sa ating karagdagang gawain, ang activity sheet natin ay ipopost ko na lamang sa ating Google Classroom. Paghusayan mo ang pagsagot, basahin mabuti bago mo i-click ang tamang sagot. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa ikatlong linggo sa ESP. Sana ay natuto ka at nag-enjoy sa ating aralin. Tandaan, hindi lang dapat isa-isip, isa puso ito at isagawa at nakatitiyak akong matutuwa ang iyong nanay at tatay at iba pang kasama sa loob ng bahay. Hanggang sa muli mga bata, salamat!